hanggang sa punto na bumabasa at nagdedepensa o kahit pala sa mga plenary interpellations, marami-rami akong in-interpellate ng mga budget ng ibang mga department at ahensya. Hindi yung mga sponsor ko na mga budget. Hanggang sa huling BICAM meeting nga na dinaluhan ko, wala akong nakita doon sa working drafts na tinatrabaho namin na blank lines. Batay sa lahat ng mga personal knowledge ko dyan, hindi ko masasabing meron akong nakitang kahit isang blank line doon sa GAA na ipinasa ng Kongreso ng ating Republika. Mahirap din namang sabihing ipawalang bisa ang GAA ng 2025 dahil ang implikasyon niyan ay magkakaroon lamang tayo ng reenacted budget na laging hindi yan ideal situation para sa kahit anumang gobyerno. Pero napakaseryoso ng ganitong issue at mga tanong na sa kabila ng mga paliwanag ay patuloy na nire-raise. So katulad ng iniintay ko yung sinabi ng mga advocates groups at kritiko na ihahablan nila kami, ang Kongreso, sa Korte Suprema dahil sa tingin nila may mga unconstitutional na aspeto ng GAA 2025. Iniintay ko rin na maklaro talaga itong issue, na seryosong issue, concern na nire-raise na merong daw blank lines sa GAA.